Salaysay, panayam kay Kuya Mel tungkol sa issue sa Rinas Community, Ruinim at Federico. Sa isang bagong video sa YouTube channel ng isang content creator na kaalyado ng grupong Kalingap, isinagawa ang isang panayam kay Kuya Mel upang talakayin ang kontrobersyal na issue ng umano'y paninira sa ahensya ng mga tinatawag na wakwak, partikular na kina Ruinim, Federico at ang Rinas Community. Pagsisimula ng panayam, bago pa man simula ng panayam, nagbigay muna ng shoutout ang host sa mga prominenteng personalidad sa Kalingap community gaya ni na Kuya Val Santos Matudubang, Kalingap Rob at Ate Edna. Sa panayam, si Kuya Mel ay tinanong tungkol sa kanyang pagkakakilala sa grupo ni Ruinim, Federico at ang kanilang kaugnayan sa viral na si Rina. Kwento sa likod ng pagtulong kay Rina. Ayon kay Kuya Mel, nagsimula ang grupo ni Ruinim sa paggawa ng content tungkol sa produktong aloe vera at buhok. Ngunit kalaunan ay pinasok nila ang linya ng pagtulong at napili nilang tulungan si Rina, isang kilalang viral personality noon. Sa opinyon ni Kuya Mel, ginamit si Rina para sa views at kita at ang pagtulong umano ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ayon pa sa kanya, may mga nakikitang kakaibang galaw noong unang tangka ng grupo na kuhanin si Rina. Ikinuwento niya na may mga video call at komunikasyon sa likod ng eksena habang nakikipag-usap sila sa mga kasama ni Rina, isang indikasyon umano na planado ang lahat. Mga pangako at pagbabalewala kay Rina, ibinahagi rin ni Kuya Mel na ipinangako umano ni Ruinim at grupo ang pagpapagamot kay Rina, pagbibigay ng bahay, yaya, sasakyan at edukasyon. Subalit kalaunan ay tila tiunting naisantabi si Rina, lalo na't bumaba na raw ang views sa kanya. Ayon kay Kuya Mel, hindi na ito gaanong kinokontent ng grupo at tila napalitan na rin ng ibang tagapangalaga si Rina. Paglilipat ng issue kay Beyonce, tinukoy rin ni Kuya Mel ang umano'y paninira ni Ruinim laban kay Beyonce, isa ring viral beneficiary. Ayon sa kanya, ito ay taktikang diversion upang ilayo ang atensyon mula sa tunay na isyong kinaharap ng grupo ni Ruinim, gaya ng mga akusasyong pananamantala at business scheme sa pangalan ng pagtulong. Komento kay Federico, ipinahayag naman ni Kuya Mel ang kanyang opinyon kay Federico Santos, isa pang personalidad na konektado sa issue. Aniya, may potensyal si Federico pero masyado pa raw itong bubot at mapagmataas kahit nagsisimula pa lamang. Tinawag din ni Kuya Mel na walang sariling content si Federico sapagkat nakasandal lamang daw ito sa content ng Kalingap. Depensa sa Kalingap community, maring tinutulan ni Kuya Mel ang pahayag umano ni Federico na bagsak na ang Kalingap community. Ayon sa kanya, buhay na buhay pa ang Kalingap. Dahil ito pa rin ang pinagkukunan ng content ng ibang vlogger. Binigyang diin niya na hindi kailanman mapapabagsak ang isang grupong may tunay na advokasya sa pagtulong. Puna sa negosyong ginamit ang pangalan ni Rina. Nang tanungin tungkol sa Rina's community, sinabi ni Kuya Mel na ginamit umano si Rina upang i-promote ang isang produkto bilang regalo sa mga miyembro ng community. Isang hakbang na para sa kanya ay hindi tunay na tulong kundi negosyo. Inusisa rin niya kung may mga legal na papeles at DTI registration ang naturang operasyon. Paninindigan ni Kuya Mel sa pagtatapos, ipinahayag ni Kuya Mel ang kanyang patuloy na suporta sa Kalingap sa kabila ng kaliwat ka ng pambabatikos. Aniya, ang pagtulong ay advokasya, hindi negosyo o paninira. Hindi raw siya papatol sa mga content creator na walang saysay at hindi marunong rumisbak ng maayos. Ngunit kung kinakailangan, handa siya magsalita para ipagtanggol ang kanyang panig at ang Kalingap community. Ang video ay isang pagtanggol sa Kalingap community mula sa mga paratang at paninira ng ibang grupo ng content creators na umano'y ginamit ang pangalan ng pagtulong para sa pansariling interes. Sa pamamagitan ni Kuya Mel, inilantad ang mga isyong hindi karaniwang napapansin ng publiko. Panloloko sa pamamagitan ng charity, paggamit ng viral beneficiary sa negosyo, at paninira upang makaiwas sa responsibilidad.